Simula ng kwento, bawat bagong araw may bagong eksena rito. Simple man ang buhay kapag puso ang kasama. Bawat sandali nagiging magandang alaala. Sa bawat paglalakbay, may aral na dala. Sa bawat tawanan, gumagaan ang problema. At sa bawat video na ating nasasaksihan, parang kasama tayo sa bawat karanasan. Kaya tara na, sama-sama sa bawat kwento. Good morning mga par, welcome back to my channel again. So, natin to, binilad natin tong ating airbed mga par. Dahil ito yung ginamit natin sa camping. Yun nga, may nag-camping tayo sa Muskoka mga par, sa Muskoka Bible Center. Yun yung pinuntahan namin. 3 days and 2 nights kami doon mga par. So may mga may mga vlog din tayo doon. And hindi ko pa na-edit, no. So siguro ngayong linggo ma-upload natin yung day 1 ng ating camping vlogs. But today syempre yung mga gamit natin bibilad kasi baka may insekto to mga par na kasama dito natin. So binilad ko lang siya para maalis, then pupunasan ko siya ulit and then tsaka ko siya tatago. So itong airbed kasi na to, ito yung ginamit ko doon sa loob ng tent. Yung tent mga par ay nanghiram lang din ako doon sa ka-churchmate namin. And ito lang yung akin. So yung tent yan, sinuli na namin doon sa may-ari. And then ito nga, nalaban natin para o pupunasan natin para next na gagamitin natin ay naka-ready na siya at malinis na. So ano pa to? Airbed pa to namin doon sa kabila pa nung nandun kami sa condo. So bumili kasi kami ng airbed kasi pag pumunta yung sister-in-law ko kasi doon, sila yung natutulog sa kwarto, and then ito yung nilalagay namin doon sa den, yung maliit na kwarto doon sa condo, and then dito kami natutulog ni Mrs. Pati si Inday dito rin. Right, so ayun, ganda ng init, ganda ng panahon mga par. Maulan-ulan pala, umulan pala kanina ng umaga. Pero ganda ng panahon, siguro mamaya naglalakad-lakad ulit tayo. Sama natin si Inday, ikot-ikot. Alright. So ayun mga par, magpapainit na rin tayo dito habang nagkikwentuhan tayo. And may mga gusto lang akong pasalamatan din, no? At may gusto rin akong sagutin doon sa comment section mga par, no? Gagawin natin tong mga ganitong kwentuhan, no? Paminsan-minsan pag may nag-comments doon, and sinasagot naman natin sa sa comment nila. Pero gusto kong gawan din ng video para ma-explain ko rin yung side namin, no? Sa mga comment nila, no? So sa akin po napaka-importante yung comments ninyo diyan sa comment section natin. And tinatanggap ko po yan, positive or negative man yan, no? So wala pong problema yan. Kaya may isa kasing nag-comment na ng pansin ko mga par, no? Nakakuha ng pansin ko, and gusto ko lang sagutin, no? Yung comment niya mga par, so hindi lang natin babanggitin yung niya. So nababasa niyo naman yan sa comment section. Nung mga nakaraan pa to mga par, no, gusto kong gawan ng video to, kaya lang nakalimutan ko, busy rin. Pero ngayon ko gagawan, no, naalala ko kagabi. No, at yun nga, ang sabi niya doon mga par ay sa laki na raw ng ginastos namin dito sa Canada, kahit magtrabaho pa kaming dalawa ni Mrs., no, full time na mga ilang taon, no, hindi daw namin mababawi yung ginastos namin dito sa Canada dahil sa yun nga, laki na nga as international students. Well, totoo po yun, napakalaki na ng ginastos namin as international students, simula pa ng pagdating sa Pilipinas, sa mga consultants, syempre doon sa mga gastusin dito, no, sa tuition, sa bahay, sa mga groceries, pagkain, no, pamasahin. Okay mga par, no, kung kikwentahin mo nga napakalaki na, no.
And totoo naman yun na talagang hindi mo mababawi agad, no? Or baka nga hindi mo na mabawi kahit magtrabaho ka pa ng ilang taon. Dahil syempre, hindi ka naman, pag nagtrabaho na kami ng full time, hindi ka naman mag-iipon agad. Syempre, may mga gastusin ka pa rin dito mga par, gaya ng syempre, magbabayad ka ulit ng bahay, tapos pagka medyo maganda na, kukuha ka ng sasakyan, no? So tuloy-tuloy po yun, no? Hindi po tumitigil yung gastusin mo rito, no? Pag nakapag-stay ka ng Canada. And ayun nga, kung yung trabaho naman, kung yung trabaho mo naman ay yun nga, katulad ng trabaho ko noon na mga ano lang, mga minimum jobs lang, minimum wage lang mga par, yung ating sweldo. And ayun, talagang ano, halos tabla lang, no? Bawi-bawi lang. And kailangan mong magtrabaho ng second job, third job kung kaya mo, para lang mapunan mo yung mga pangangailangan mo rito. Or yun nga ang sinasabi ni Parnardino mga par, na mag-upgrade ka ng skills. And hindi po lahat, no, nagagawa yun, pero may nakakagawa mga par na nag-upgrade talaga. Eh nakuha nila kung ano yung trabaho na gusto nila rito. At syempre, pag nag-upgrade ka ng skills mga par, ay lalaki yung sweldo mo. Kung ano yung gusto mong i-upgrade, no? Syempre, tataas yung sweldo mo kasi yun nga, ang labanan man dito sa Canada mga par ay certificate, no? So, katulad ni Parnardino na isang IT, no? Malaki na po yung sweldo niya, and then nag-upgrade, no? Tumataas yung posisyon, lumalaki rin talaga, no? And sa atin, kagaya natin na factory jobs lang yung mga experience din natin, naghahanap rin tayo kung paano tayo mag-upgrade ng skills, no? Para gumanda rin o tumaas din yung ating sweldo mga par. Marami namang opportunities dito sa Canada, no? So kailangan mo lang talagang hanapin, at syempre sa tulong na rin ng iyong mga kaibigan, sa pagtatanong, sa mga advice nila, makakakuha ka ng mga ideas mga par, no? At kung kaya mo, no, na i-upgrade ang skills mo or mag-training ka ng ibang career, no? Pwede naman, basta syempre yung malaki rin ang sweldo, no? Sa experience ko rito mga par, no, marami rin ako nakakausap, and yan, may mga payo sila na ganitong pasukan mong trabaho, ganitong trabaho ang kunin mo, no? At least meron tayong ideas mga par, and pagdating ng panahon, pag may work permit na tayo at nakaano tayo ng trabaho na yan, no? May opportunity na magbuka sa atin, di ba? So may idea na tayo na grab agad natin kung yan yung trabaho na dumating, no, pagdating na may work permit na tayo. Pero sa ngayon, puro ano lang tayo mga par, tanong-tanong, no? Kuha ng mga ideas sa ibang mga matatagal na rito. Nagpapasalamat tayo sa kanila dahil yun nga, nagbibigay sila ng mga advice nila, mga pinagdaanan din nila noon. Nakakaano lang mga par, nakakataba ng puso na may mga kababayan tayong handang mag-share, tumulong, no? May mga nakakausap pa nga ako na yun, tinatanong ko kung may trabaho na ako kasi hiring daw sila mga par, but unfortunately wala nga tayong working visa, no? So naka-visitor tayo ngayon, kaya ano lang, sabi ko next time na lang, no, pagka may work permit na tayo. And sabi naman nila, magsabi lang kung mayroon akong work permit, no? Kagaya ni Kabayan Pedro Roque, no? Lagi tayong tinatawagan, no? Kinakamusta tayo, tinatanong kung may work permit na tayo, no? Kaya malaking tulong, no? Shoutout kay Kabayan Pedro Roque, no? Maraming salamat kabayan sa palaging pag-check sa atin, no? Thank you po. And ayun nga, tungkol doon sa topic natin mga par, na kung mababawi ba namin, yun nga, kung hindi kami mag-upgrade ng skills namin mga par, ay talagang malabong mabawi, no? Or talagang hindi mabawi kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, pagka na-PR ka rito, no? O nagtrabaho kami ni Mrs. ng full time, hindi naman titigil yung gastusin mo, no? Hindi ka man magbabayad na ng tuition, magbabayad ka pa rin ng rent mo sa bahay, ng groceries mo rin dito, and then syempre kukuha ka rin ng sasakyan mo, no? Kung kaya nyo nang kumuha, no? Eh karamihan naman mga par dito talaga pagka full time na, no, naka PGWP na, tapos full time na yung trabaho ng mag-asawa,
karamihan kumukuha talaga ng sasakyan dahil syempre mas convenient, no? And sa winter din, no? Mahirap talaga rin pag walang sasakyan sa winter. Pero kung yung iba naman, mayroon naman dito mga par, wala rin talagang sasakyan, no? Talagang nagtitiis muna sila kasi ano naman yung bus, marami namang bus dito sa Scarborough or sa Toronto. So, kung malapit lang naman ang trabaho mo, walang problema, no? Hindi mo na kailangang kumuha ng sasakyan kagaya ni DB doon sa PUB, no, na nasa downtown Toronto. And yung trabaho niya malapit lang, lakad lang mga par. So, hindi na kailangan kumuha ng sasakyan, no? So, depende rin. So, mas maganda rin 'yon dahil makakaipon ka rin mga par. Trabaho mo mga par ay malapit lang, no? Kaya mo namang lakarin or bus lang, no? Walang problema, no? Hindi na kailangan kumuha ng sasakyan and magandang idea rin 'yon. And kung gusto mong gumala, kung mag-camping-camping siguro, mayroon naman mga par, pwede mag-rent, no? So, 'yun na lang, no? Mas makakatipid ka rin noon. So, depende rin talaga sa inyo mga par kung anong diskarte ang gawin niyo. Pero doon tungkol nga doon sa usapin na kung hindi namin mababawi, hindi talaga, no? So, ang sa amin naman, ang sa akin naman doon mga par, no, ang sa sarili ko lang, no? Wala naman kaming balak din na mabawi yung yung ginastos namin dito. So, yung ginastos namin dito mga par ay na yun, kinalimutan na namin yun. So, na yun, kasi nakapag-aral ka naman dito nakapag-stay ka sa Canada. So, wag mo nang kwentahin yung ginastos mo rito. Sinasabi mga par, hindi naman nagtatapos yung buhay mo, kung buhay nyo, kung hindi kayo ma-PR dito sa Canada. So, maaaring may plano pang iba sa inyo, no, si Lord. Kaya, ayun lang, no? Maraming salamat mga par. And sa lahat ng laging nakasuporta sa akin, sa mga previous vlogs natin, maraming salamat po. And syempre, Kabayan Pedro Roque, shoutout. Boss Elmer, shoutout. Ate Kikay Castillo ng Montreal, shoutout. Ate Wanel and Kuya Roland, shoutout po. Kina Kuya Mon and Ate Vina, shoutout din po. Syempre, ang aking Pinoy Tambayan family. Tuwing Friday mga par, may tambayan tayo. Maraming salamat. City Alliance family, shoutout. Happy birthday pala kay Sir Ali Paras. So, birthday ni Sir Ali Paras ngayon, kahapon. No? So, happy birthday po, Sir Ali Paras. No? Sana, di ba? Many more birthdays to come pa, Sir Ali. Syempre, sa akin mga silent viewers, no? Sa mga nanonood na nandito na sa Canada, nagpapasalamat ako kasi nakita ko sa mga par, sa audience, no? Ang nanonood sa akin ay mga nandito na sa Canada, no? So maraming salamat po sa mga kababayan natin na nanonood palagi. Maraming salamat, no? And abangan yung journey natin, no? Kung ano mangyayari. So sabi ko sa inyo, marami pa, no? Marami pang mangyayari sa buhay Canada natin. So i-update ko naman kayo mga par, no? Every now and then, no? Pagka may mga balita tayo. So maraming salamat sa inyo. So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par. To God be all the glory. Mag-enjoy ngayong summer. And we'll see you in my next one. Bye!